Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang inyong life coach at kanegosyo partner Ate JB. So for today's video kaibigan, ang topic natin ay tungkol po sa pagpapautang. More specifically, tungkol po ito sa ating sari-sari store business. So ito po ang katanungan ha. Alam ko marami sa inyo ang nagkakamali rin. Hindi naman tayo perfecto. So sa tuwing tayo magkakamali, tiyak malaki ang chance na malulugi yung ating negosyo, itong ating sari-sari store business. At ang isa sa pagkakamali ay tungkol po sa pagpapautang. So ito po ang katanungan. Nabasa ko po ito sa FB, no? Ayan, marami kasi nagtatanong nito. So sagutin na natin. Ano ang malaking pagkakamali ng mga tindero sa pagpapautang? Ayan. So, ano ba ang malaking pagkakamali natin no, ng mga sari-sari store business owners sa pagpapautang? Ayan. So, first and foremost kaibigan, bago po natin ito talakayin, pag-usapan muna natin, no? Kasi alam ko marami sa inyo dyan ang nag-iisip na hindi talaga sila magpapautang. Yung iba, ito yung plan, yung mga magbubukas pa na ng tindahan. Meron ding mga sari-sari store owners na hindi talaga nagpapautang. No, nabasa ko sa mga comment section na hindi ako nagpapautang at TJB. Ayan, maganda naman yan. Pero bakit ba, no? Ano ba ang dahilan kung bakit, no? Ang ibang sari-sari store business owners ay nagpapautang. So, bago natin talakayin, no, anong pagkakamali ng ibang tindero sa pagpapautang, ang una nating sagutin, bakit ba nagpapautang yung ibang sari-sari store owners? Si Ate JB, bakit ba nagpapautang? Papakita ko na sa inyo yung living proof. Ayan. Ito ang listahan na utang ni Ate JB. O diba, ang dami niyan. Hindi lang ito, marami pa. Kasi 24 years na po tayo nagtitinda, and din siguro mga 22, 23 years na rin tayo nagpapautang. So bakit ba ang ibang sari-sari store owners nagpapautang? Kasi yung pagpapautang kaibigan, para na rin yung cash, no? Para na rin yung binta or sales. Yun nga lang, matagal mabayaran, matagal iikot yung pera mo. Pero okay lang, binta na rin yun, no? Ayun lang, matagal natin makuha yung ating binta kasi nga utang. Ayan, so okay lang, binta pa rin yun. And then, another reason, kung bakit yung ibang tindero nagpapautang, kasi nga, nakakatulong ito para dumami yung ating mga customers, yung mga clients natin sa ating tindahan. And customers na rin sila kahit utang, customers pa rin, no? Kaya nga ako nagpapautang, no? Kasi nga customers pa rin ang turing. Dapat turing natin sa kanila yung mga umuutang, customers pa rin yun. Kaya marami pa rin sa mga sari-sari store business owners, tulad ni Ate GB, ayan, isa na ako doon na nagpapautang sa aming tindahan mga kaibigan. Kaya ngayon, sagutin na natin ang katanungan, ano ba ang pagkakamali ng ibang sari-sari store business owners sa pagpapautang? So maraming pagkakamali kaibigan at itong mga pagkakamali ay siyang naging dahilan kung bakit yung iba unti-unting nalulugi ang kanilang negosyo na hindi lang nila nalalaman. Yung iba talagang nalugi na nagsara dahil sa pagpapautang. Ngayon, pag-usapan na natin ano ba ang pagkakamali ng ibang sari-sari store business owners o tindero-tindera sa pagpapautang. Number 1 kaibigan, ayan, very obvious, yung nagpapautang ka na walang kasiguraduhan. Hindi ka naman sigurado kung yung umuutang magaling maganda magbayad. O diba, basta nagpautang ka na lang kasi sa tingin mo maganda magbayad, sa tingin mo lang hindi ka sure. So dapat bago ka magpautang, alam mo na yung taong umuutang magaling maganda magbayad. Kung hindi ka sigurado, ay huwag ka magpautang. At ito rin isang malaking pagkakamali ng ibang sari-sari store business owners. Kasi yung iba nagpapautang kasi mabait yung tao, no? Umutang si Juan, umutang si Pedro. Oy, mabait. Talaga namang mabait, no? Walang questions, no? No, walang questions. Mabait si Juan at saka si Pedro kaya pinapautang. Pero wala namang trabaho. Walang sure na trabaho. Minsan meron, minsan wala. So wala talagang permanenteng trabaho. So ikaw nagpapautang ka kasi mabait. Alam mo mabait. Mabait naman talaga na tao, pero kaibigan, wala namang permanenteng trabaho pero pinapautang mo. Ayun, isa yung malaking pagkakamali. Kahit ang isang tao mabait pa, no? Kahit kaibigan mo pa, mabait talaga sa iyo, pero wala naman permanenteng trabaho, huwag mo na lang pautangin. Dehado ang negosyo mo. Mabait, pero wala namang pangbayad. Malulugi talaga yung negosyo. At ito, isa sa malaking pagkakamali, no? Sa mga sari-sari store owners, mga tindera-tindera, no? Na nagpapautang. Isa itong malaking pagkakamali. Yung pinapautang natin, pinautal natin, dahil sa kadahilanan na, kaibigan natin,
kamag-anak natin. No? Yung iba, kapatid. O, di ba? Dahil lang sa kadahilanan na kamag-anak, kaibigan, no? Pinapautang natin. Kahit alam natin na hindi naman sure na maganda, magaling magbayad, alam natin na walang trabaho, pinapautang natin. Bakit? Dahil kamag-anak, kapamilya, dahil kaibigan, baka masira ang relasyon, kaibigan. Marami na ang negosyo ang naglaho, nagsara, kasi nga, no? Nagpapautang kasi ayaw masira ng relasyon. Naiintindihan ko po kayo. Pero kaibigan, hindi nga masira ang iyong relasyon, masira naman yung negosyo. No? Ano ang masisira? Yung buhay ng family mo na binubuhay mo. Kasi ayaw mo masira ang relasyon mo sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo. Pero in return, ang buhay ng family mo, ang buhay mo ang nasira kasi nagsara yung negosyo. So kahit kaibigan, kahit kamag-anak, minsan nga kahit kapamilya, kung hindi ka sure na maganda, magaling magbayad at hindi ka sure na may kakayanan na magbayad ang iyong kaibigan, kamag-anak, kapamilya, kung hindi ka sure ha, na babayaran ka or wala talagang kakayahan na magbayad, walang trabaho, huwag mo na lang pautangin. Di ba? Ay kung gusto mo tumulong ka, magbigay ka, huwag ka na lang magpautang. O, ang hirap naman, naghihirap yung ating kamag-anak, yung ating kaibigan, yung ating kapamilya. Naghihirap pero hindi ka pa rin tutulong. Ay, huwag naman ganun. Tumulong ka pero huwag ka magpautang. Magbigay ka 100, 250 pesos. O, ito lang yung mabibigay ko sa iyo. O, bigyan kita ng isang kilong bigas. Yun lang, hindi ako magpapautang kasi kunti lang yung aking puhunan. O, di ba? Tumulong ka pa rin pero huwag ka magpautang. Kasi pag nagpautang ka, kasi yung utang, nag-expect ka na may kabayaran. O di ba? Pag hindi nagbayad, masisira pa rin ang iyong relasyon. No? Kaya, huwag ka na ng pautang, magbigay ka na lang ng kaunti. Wala pang relasyon na masira, no? At hindi pa malulugi ang negosyo. Anito kaibigan, sa huli ko nang nilagay, itong pagpapautang, isang malaking pagkakamali ng mga sari-sari store business owners, no? Tindera sa pagpapautang ay yung nagpapautang tayo na walang limitation. Ayan. Bakit? Kasi nga maganda, magaling magbayad. Kasi nga nagpapautang tayo ng walang limitation kasi alam natin may trabaho, may negosyo, or may kakayanan na magbayad. Kasi nga na tayo ay nagpapautang kasi kamag-anak natin, kaibigan, kapamilya, at alam natin babayaran tayo, yung talagang iniisip natin at nagbabayad naman sila. Kaya nga ang iba sa atin or most of us, no, karamihan sa atin hindi naglalagay ng limitations, pautang lang ng pautang kasi na alam nila babayaran sila. Kaibigan, ang buhay ay walang kasiguraduhan. Kahit ang tao magaling maganda magbayad or may kakayahan na magbayad kasi may negosyo or may work, may trabaho, how about pag hindi, ito isipin mo, hindi ka naglalagay ng limitation. This is based on my personal experience. Kasi, I trust na magaling maganda magbayad, may kakayahan na magbayad. So what if yung taong mabait, magaling maganda magbayad, may kakayahan na magbayad, what if nagkasakit? O biglang nagkasakit, ang laki ng utang kasi hindi ka naglagay ng limitation. Umutang ng 5,000, 10,000 ng utang, nagkasakit. Paano ka mabayaran? Nagkasakit siya. So yung kaunting sahod niya or ipon niya mapupunta sa pangbayad sa doktor, pangbayad sa gamot. O di ba? Paano ka mababayaran? Ang laki ng utang kasi hindi ka naglagay ng limitation. Ito pa. May magandang trabaho yung umutang sa iyo kaya pinautang mo ng pinautang. Walang limitation. Pero bigla na wala nagtrabaho, na-lay off. Nagsara yung kumpanya. O, wala siya bigla ng trabaho. Sa tingin mo babayaran ka ng full? Siguro babayaran ka hindi full. Siguro nga, mature, hindi ka babayaran kasi nga biglang nagsara yung company na bigla na nawalan siya ng trabaho. So, yung konting pera na makukuha niya sa kanyang company, gagamitin niya iyon sa pag-apply or sa mga expenses sa pamamahay, mga basic needs, no? Gagamitin na yun kasi nga alam niya na wala pa siyang trabaho. So siguro hindi ka muna niya babayaran at ang laki ng utang kasi hindi ka naglagay ng limitations. O kung naglagay ka sana ng limitations, tapos yung taong umutang, pinautang mo, bigla na wala ng trabaho, biglang nagkasakit, hindi na makapagtrabaho, okay lang. Maliit naman ang utang, kaunti ang utang. Bakit? Kasi naglagay ka ng limitation. Oh, kaibigan, kahit maganda, ito, tandaan mo palagi. Kahit yung taong umuutang, magaling magbayad, maganda magbayad, may kakayahan na magbayad kasi may trabaho, ito importante, maglagay ng limitation. O hanggang 100 lang, o hanggang 500 lang pare.
Oy, Mare, hanggang 1,000 lang ha, ang ipapautang ko. No, kasi sabihin mo, kaunti lang yung aking punan. Kahit malaki pa yung punan, sabihin mo, kaunti lang. O sabihin mo, malaki na yung aking punan. Marami naman kayo na umuutang, kaya may limitation. So, explain it in a proper manner, in a calm way na magpapautang ako, pero naglalagay ako ng limitations. Ganon, hindi naman yun magagalit kasi pinautang mo pa rin, naglagay ka lang ng limitation. Kasi hindi natin alam anong mangyayari. No? Pautang ng pautang tayo kasi nga, alam ko, makakabayad ito, malaki ang sahod nito. So mababayaran ako, so walang limit-limit. Ayun na nga, bigla na wala ng trabaho, nagkasakit, paano na? Ang tao pag magkasakit, mawala ng trabaho, unahin talaga nila yung kanilang sarili, ang kanilang pamilya. So bago na yung bayaran yung utang, ganun kasi no, the reality is that. So ikaw kaibigan, again, kahit magaling, maganda, magbayad, may kakayahan na magbayad ang tao umutang sa'yo, maglagay ka pa rin ng limitation. Huwag pautang ng pautang. Sa simula pala ng utang, sabihin mo hanggang 500 pesos lang ha, ang pautang ko. Di ba? Pag lumampas sa 500, ang agreement natin, hanggang 500 pesos lang. Pasensya, dito na lang. So, papautangin kita muli pag nakabayad ka na. Ganun! So, hindi yun magagalit kasi pinautang mo. At hindi rin malulugi yung negosyo kung sakaling hindi ka mabayaran kasi kaunti lang. Ayan, di ba? So, thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang doon yung aking video. Hanggang dito na lang. Kasi po ay mamaya darating na yung customers. At teka lang, may dadaan lang na po na sasakyan. Medyo maingay, padaanin muna natin. Nasa harap lang po kasi ng maliit na kalsada yung tindahan ni Ate Judy. Ayan, may mga motor, may mga dumadaan na sasakyan. Padaanin na muna natin sila. So, ayun kaibigan. Ang daming mga sasakyan na nawala pala ako. Ayun kaibigan, no? Alam ko malaking tulong po ito sa atin, yung ating topic ngayon. Mga malaking pagkakamali ng mga sari-sari store owners, mga tendero-tendera sa pagpapautang. Kaya iwasan nyo po ang mga pagkakamaling ito, okay? At kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, please don't skip the ads po. Malaking tulong dito sa amin ng aking family. And kana kaibigan, no? Kung gusto ko pala magpasalamat sa mga natatanggap ko ng mga blessings, mayroong nagbigay ng mga super chats, super thanks. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko na lang kayo i-mention. Daghang salamat sa Bisaya kasi inyong lingkod sa Ate JB. Lagi ang tandaan kaibigan, palagi kong sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang bayan natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. At ang pinakamahalaga sa lahat, we have God in our life. Nasa buhay, nasa puso natin ng Diyos, ang Panginoon. Tiyak, asin sa buhay natin kaibigan, tiwala lang. And thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.